Number 26. Doctor ordered patient to undergo abdominal, yun na nga, röntgenogram. So this is what, guys? Abdominal X-ray, tama? So guys, sa abdominal X-ray, kailangan ba ng dito, special procedure or preparation? Wala. So guys, sagot dyan is letter dog. Pero guys, tandaan mo anong i-instruct sa client before the X-ray? Number 1, wala namang metallic camerlu, special accessories aalisin. Ano pa? Guys, tandaan mo rin to, laging tinatanong sa board exam, which of the following is the absolute contraindication for X-ray? Absolute contraindication for X-ray. Sagot? Pregnancy. Kaya pag babae ang patient mo sa board exam, sinabi a female patient will undergo X-ray. The nurse is aware that she needs to prepare for what test? Pregnancy test is always the answer. Clear? Why? Kapag yung buntis na yan, na-expose sa X-ray at first trimester yun, expect abnormal yung babying lalabas. Because X-ray is what? A teratogenic substance. Clear? Ayan. So guys, dun sa naman, anong tawag dito? You have to drink at least 1 liter of water to distend your bladder. Sino yung pinapainom guys ng tubig para full bladder before the procedure? Abdominal ultrasound. Ultrasound ha. Ayan. Kailangan full bladder siya para better yung quality ng sound wave reflection. And guys, how about dun sa mga assess for allergy to iodine, shellfish, camerlu, ganyan, whatever. If gagamit ka ng contrast medium such as in CT scan or MRI with contrast, dun siya tatanungin. But for X-ray guys, generally, walang special preparation unless, sabi ko nga yung mga precaution, alisin yung mga metallic materials, even yung mga guys, braces, ganyan, or dental implants, kailangan i-notify si doctor for those. And of course, pag buntis, bawal ma-X-ray yan. Number 26. No. Number 27, patient for urinalysis asks a student how long is a urine sample considered valid after correction. So guys, kaya ano daw katagal? Dapat magstay ang urine sample na yan para pwede pa siyang magamit as specimen for the test. Guys, letter A, refrigerate 12 hours. Pwede naman. Laboratory 1 to 2 hours, pwede rin. 30 minutes, okay. 5 hours. Ano ba yung general rules sa mga specimen? Send to the laboratory para hindi siya ma-contaminate at hindi maiba yung quality ng specimen. So guys, saan dyan yung ASAP? Saan po yung ASAP dyan? Saan yung ASAP? Sagot? Letter C. So anong napansin mo dito? Another board exam tip guys, sometimes the longest answer is the best answer kasi kasama ng ratio. So pag hindi mo na alam, longest answer na lang. Ganyan. Number 27, letter C. Number 28. So far guys, learning naman ba kayo sa mga natin? Tips and ratio. Guys, more importantly, dapat magaling ka mag-test taking talaga. Kasi especially during my time, I know nag-prepare ako ng bonggang-bongga kasi first year pa lang ako talagang binabaliktad ko na tinatawag ko yung mga libro, front to back, inaaral ko siya. Pero nung board exam, feeling ko talaga 50% hindi ko pa rin alam. Diba? So what does it mean to say? Hindi mo talaga marireview lahat. That's the reality. But you need to master how to answer the questions which you're not familiar. Kaya dapat guys, test taking is key. I'm telling you. Kaya if you have free time, try to answer yung mga mga free quizzes or whatever apps that you have para matrain yung thought process mo on how to eliminate and choose the best answer. Number 28, cleaning perineal area of female, insertion of catheter daw. Oh my God, nakakainis. Female catheter, bigla daw na-lose yung grip mo sa labia. Ayan. So from open, nag-close na naman ang ating shellfish. Chares. So ano na yung next step? Nag-close na ang tahong ni Carla. Anong gagawin mo? Diba? So guys, letter A, spread the labia with the non-dominant hand and insert urinary catheter into the meatus.
So, in-spread niya ulit, then in-insert niya. Ano ba tong topic na to? May God, nagkaka-allergy ako. Charot. Letter B, lubricate for 1 to 2 inches, then insert daw. Bake the shellfish. Sadista si JC, may G. I-bake daw yun, di ba? Lubricate, then insert. Letter C is clean. Or letter D is call another nurse to hold. By group, nakakainis ka. Parang namolest na naman yung patient mo dyan. Nakakairita ka. So, yes, letter dog, mali. And another thing, guys, if there's a female nurse who can do the procedure, let them do it. No? Kasi lalo sa Philippines, in other countries, medyo sensitive kapag opposite gender. And if there's no choice, guys, na talagang opposite gender yung gagawa ng procedure for sensitive cases like this, catheter insertion, there should be another nurse who will serve as your witness. Lalo if you will go to US kasi uso yung mga kaso-kaso dyan. Ni-rape niya ako, sexual harassment, ganyan. O pag wala kang witness, wala na. Di ba? Talo ka na. Kaya guys, tandaan nyo, when you practice your nursing profession, especially sa mga males, kasi yan yung medyo maraming connotation kapag male nurse to female patient, right? So for procedures like IE catheter, and walang choice, ikaw talagang gagawa sa female patient mo, make sure there's another nurse who will serve as your witness to protect you from potential legal liabilities. Ayan. So letter dog, alisin. So anong gagawin? Spread the labia and then insert. Okay, walang nangyari. Unsanitary. Letter B, lubricate. Medyo tama naman. Pero guys, dapat linisin muna. Diba? So guys, clean ulit the labia. So the best answer is letter C. Front to back to prevent, ang tawag dito? UTI. Kasi tanda mo, ma-equaline natin nasa puwet area. Ayan. So what if, sir, di ba, instead na nalagay sa urethra, na-insert sa vagina, anong gagawin? What will the nurse do? Magbasa nga ako ng chat box. Di ba nangyayari yun? Ayan, unless gwapo yung nurse, auto-consent na ni patient. May gano'n. Ano pag dito? What if, guys, no, ulitin natin. What if, instead na sa urethra, na-insert mo sa vagina, yung catheter, what will you do? So guys, number 1 question, aalisin ba natin yung catheter sa vagina? Not yet. Kaya mo siya na ikot-ikot mo. Charot, bastos ka talaga. Gaga, hindi. Lagay mo lang siya doon para hindi malata, hindi ma-embarrass ang patient. Pati ikaw, hindi ka ma-embarrass na, di ba? Tanga ka. Charot. Kasi nalagay mo sa vagina yung catheter. So what they need to do is get another sterile catheter, then insert it to the urethra. Then pag na-insert na, then remove the catheter na nag-lodge sa vagina. Clear ba? So that's how you properly do it, guys. No? Kasi again, sa funda, very situational yung tanong, and sometimes basic experience ni BON yung tanong, di ba? Lalo sa CHN, wala sa libro. Bakit? Kasi yun yung na-witness niya sa community. Tinanong niya sa'yo, di ba? Eh, malay mo ba? Wala ka doon, di ba? So, yung mga nakakainis dyan, sa mga BON na yan, mga lola nating, walang ibang ginawa sa buhay, kundi magpahirap. Number 29. Nurse notes that the patient's Foley catheter bag has been empty for 4 hours. My God, guys. Priority action. Ano kayang meron? But wala pa rin drainage? 4 hours na yung nakalipas, di ba? Ayan ka na naman. Letter A, reporter ka, mali. Guys, ang tinik ng course, nursing, hindi mass comm. Ha, tumigil. Ayan. Okay, report ng report. So, B, assess the patient's intake. Correct din naman. Patient, uminom ka na ba? Ganyan. Pwede rin. Check for kinks, correct din. Irrigate Foley catheter, pwede. Diba? So, there are 3 potential answers. Which is the best? So if you will rate this, guys, according to priority, ano yung una mong tatanungin? Ano yung una mong i-check? Number 1, ba't walang drainage? Check for bara. Sir, wala namang bara. Diba? Or may nakita akong bara. Anong gagawin ko? Pag may bara, hindi irrigate. Right? Sir, wala namang bara, ganyan. Wala ring kinks. Wala pa ring drainage. Tanungin mo, baka yung patient mo hindi pa uminom. Kaya walang drainage. Tama. But ang tanong dyan, priority, guys, is number or letter C. Always check for obstruction first.
Gets? Yan. Number 30. To prevent infection in the urinary catheter or urinary tract of patient with catheter, alin daw dyan ang kailangang i-limit? Cranberry juice, pwede ba? Guys, pwede bang cranberry? UTI? Cranberry. Pwede? Yes. Pwede siya. Ang tanong limit ha. Ayun, so, alisin pala natin siya kasi ang tanong limit. Pwede ang cranberry. Pwede bang prune juice? Pwede rin. Sir, pineapple juice, lalaki. Ewan ko sa'yo, mali na naman yung iniisip mo. B or C? What's your answer, guys? B or C? Ang tawa si JC. Wala. Alam na alam. Grabe siya. Charot. B or C, guys? Tandaan mo, guys, ha. Ito. There are certain drinks which are bladder irritants. No, example ng mga to is lemon. Ano pa? Tomato. And grapefruit. So they are bladder irritants, guys. Kaya yan yung sagot. Limit letter B. Grapefruit juice.